Problema ngayon ang ilang taga-kasiguran na Aurora matapos wasakin ng bagyong Nika ang kanilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. May ulat on the spot si Darlene Kay. Darlene? Connie, maayos na yung panahon dito sa Kasiguran, Aurora, pero kitang-kita yung pinsalang iniwan ng bagyong Nika. Itong kinatatayuan ko ay isang sagingan at katulad ng nakikita nyo, talagang totally damaged. Ibig sabihin, lahat ng 100 puno rito ay winasak ng bagyong nagdala ng napakalakas na hangin at ulan. Nang maglandfall ang bagyong Nika dito sa probinsya ng Aurora pasado alas 8 kahapon ng umaga, ramdam na ramdam dito ang pagbayo ng malakas na hangin na sinabayan ng malakas na buhos ng ulan. Kaya wasak ang ilang bahay, nagtumbahan ng mga puno at poste ng kuryente. Nalubog sa bahang ilang lugar tulad dito sa kinatatayuan kong Barangay Marikit sa Kasiguran. Tumigil ang ulan kahapon ng hapon. Ngayong umaga, maganda na ang panahon kaya wala nang baha dito sa Barangay Marikit. Pero naiwan naman ang pinsala sa mga bahay at hanap buhay ng mga residente. Si Tatay Reynaldo na nagtatrabaho sa sagingan, hindi alam kung paano babangon dahil aabuti ng 4 na taon bago tumubo at mamunga uli ang mga saging. Si Larry naman, nalubog na nga ang bahay sa baha, nawasak pa ang taniman na pinagkukunan nila ng pagkain. Narito po yung pahayag ng aming mga nakausap na residente. Ginayang man ma'am ay talagang sirap ng buhay namin dito sa Aurora. Talaga wala tayong magawa. Sabi ko nga, sana may ayuda naman na dumating sa amin at talagang kami halos wala rin po sasabihin ko na totoo, talaga wala nang makain. Okay. Connie, nadaraanan na yung lahat ng mga kalsada dito sa bayan ng Kasiguran dahil tapos na yung clearing operations kahapon pa lang. Pero wala pa rin kuryente dito at pahirapan pa rin yung linya ng komunikasyon sa ibang lugar. Samantala, ang kahit papaano ay magandang balita naman sa buong probinsya po ng Aurora at dito rin sa Kasiguran ay walang naitalang casualty, walang nasaktan, walang namatay at walang naiulat na nawawala. Connie. Pero yung nabanggit mo nga, hindi pa ayos yung linya ng komunikasyon, pati na rin ng supply ng kuryente. Meron bang abiso kung more or less within this week ay maibabalik ang mga yan? Connie, yan yung gusto din ng mga local officials at lalo na yung mga residente na nakakausap ko dito na sana raw ay sa lalong madaling panahon maibalik na yung supply ng kuryente. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa raw nila masabi kung kailan talaga maaayos yung linya ng mga kuryente dahil maraming ang poste ng kuryente yung nagtumbahan dahil sa lakas ng hangin at ulan na naranasan dahil sa bagyong Nika kahapon. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamunuan ng Aurelco para sa lalong madaling panahon ay maibalik na yung supply ng kuryente. Connie. Yung tubig ba rin nila ay naapektuhan dahil sa bagyo? Connie, kahit papaano naman yung maraming mga bahay, maraming mga residente rather dito ay may supply naman ng tubig. Yung talagang kuryente lang yung kanilang problema at pati na rin yung linya ng komunikasyon o signal sa ibang lugar dito. Maraming salamat, Darlene Kay.